And we have engine start. And Allumage liftoff. UAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Sa araw na ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang misyon ng James Webb Telescope. Ito nga ba ay isa na naman sa tagumpay ng NASA. Kaya naman masasagot kaya ang matagal ng katanungan na kung tayo nga ba ay nag-iisa o ang ating planeta ay ang nag-iisa lamang at bukod tanging may buhay sa pangkalawakan. Kaya't ating alamin ang katotohanan at ang tanong na iyan. Masasagot na kaya ng James Webb Telescope ang mga katanungan na nabuo sa isipan ng mga sayantista at mga nagpapakadalubhasa sa pangkalawakan kasama ang astronomiya. Kaya kung interesado ka sa ganitong mga paksa at usapin ay huwag mo nang kalimutang suportahan ang aking channel. Alam niyo ba na ang James Webb Telescope ay mahigit 2 dekada nang ginagawa ng libu-libong mga sayantista upang obserbahan ang pinagmulan nga ng ating kalawakan. At ang sinasabing telescope ay nagtataglay ng kasing nipis ng buhok ng tao na sunshield upang mas maganda ang kuha ng mga nasasagap nitong mga planeta o ang pagtukoy sa kung paano nga ba nagsimula ang kalawakan. At alam nyo ba na ang sunshield ng nasabing telescope ay binubuo ng purong ginto na halos nga kasing nipis lamang ito ng buhok ng isang tao. Kaya naman hindi ganoon kadali ang pagkakagawa ng mga kagamitang ito. Ito ay nagtataglay o nagtaglay ng halos 2 dekada o mahigit pa. At alam niyo ba na ang teleskopyong ito ay nagtataglay ng kakaiba na teknolohiya aralan ng James Webb Telescope na kung saan ang mga nakikita nating mga liwanag o mga bituin sa kalangitan tuwing gabi ay matagal na palang naririyan na hanggang sa ngayon o maaaring sa ngayon ang nakikita nating bituin ay wala na. Sa madaling salita, ang mga nakikita nating bagay-bagay sa kalangitan sa ngayon ay maaaring matagal nang wala at ngayon lamang natin ito nakikita dahil sa sobrang tagal ng pag-travel ng liwanag mula sa pinagmulan nitong lokasyon na maaaring milyong-milyang layo o taon ang tinagal ng paglalakbay.
Isang halimbawa nito ay ang pagpapadala ng mensahe mula sa napakalayong lugar na kung ang nakalagay sa mensaheng ipinadala ay ang pangyayari pang naganap mula nang ito ay isulat at ang mensahe ay naglakbay ng napakahabang panahon na habang sa paglalakbay nito ay maaring may nabago na sa pinagmulan nitong lokasyon. Ganito ang sisilipin ng James Webb Telescope sa ating kalawakan upang mapag-aralan sa kung papaano nga ba nagsimula ang bawat galaxy na makikita sa ating kalawakan. Alam nyo bang kayang silipin ng James Webb Telescope ang ating nakaraan? Kayang makita niya ang panahon sa kung paano nagsimula ang Earth at kung totoong may mga nabuhay na dinosaur sa ating planeta milyong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan lamang ng liwanag na kaniyang makikita. Bilyong taon na ang nakalilipas mula nang ito ay maganap. Maging ang Big Bang ay kaya niyang masilip at matukoy ang eksaktong pangyayari mula nang ito ay maganap sa ating kalawakan. Alam nyo ba na ang James Webb Telescope ay may anti-sun? Ito ang tinatawag na shield upang hindi agad masira sa kahit anumang init ng araw na kanyang madadaanan. Ito nga ay nagtataglay ng cooling system upang ito ay hindi mag-overheat habang ito ay naglalakbay o nasa kalawakan. Oh, sobrang galing ng teknolohiyang ito, hindi ba? Ang layo ng James Webb Telescope ay nasa 940 miles mula sa Earth. Ito ang Hubble Telescope na makikita naman sa taas na may layo lamang na 340 miles. Tingnan natin ang data o ang datos. Masasagot na kaya ng James Webb Telescope ang katanungang, are we alone? Tingnan natin sa mga susunod na kabanata ng James Webb Telescope at ang mga datos na kanyang ipapadala sa Earth at ang kanyang mga nasagap o mga napag-aralang datos mula sa ibang planeta maging ang ating mga nakaraan. Kaya na kayang sagutin ng James Webb Telescope ang nasa isipan ng mga sayentista na kung saan nag-aantay lamang ng datos na ibibigay ng James Webb Telescope. Ano kaya ang makikita niyang data na mapag-aaralan ng mga sayentista upang mapalawak pa ang kaalaman pagdating sa kalawakan? Matutukoy kaya ng James Webb Telescope kung saan nagsimula ang lahat? Makikita niya kayang may buhay sa iba't ibang mga planeta at matukoy kung anong klase ang mga nakatira sa nasabing mga planeta? Kaya niya kayang ipadala ang mga datos ng buo at maayos sa ating Earth upang pag-aralan ang mga ito? At matukoy kaya ng James Webb Telescope ang mga layo at lokasyon ng mga planeta, maging ang mga black hole at ang mga araw o ang mga bituin na makikita sa ating kalawakan? Yan ang mga tanong na ating aabangan upang sagutin ng James Webb Telescope. Ano kaya ang ipapakita ng James Webb Telescope at ipapakita o ipasisilip sa sangkatauhan? Mapag-aaralan kaya ng mga sayentista ang hamon at ang tanong na ibabato ng James Webb Telescope sa kanilang isipan? Masasagot kaya ang katanungang, are we alone? O hindi naman kaya ay masasagot o madidiscover nila ang mga katanungan sa isipan ng mga nagsisiyasat na may iba pang nabubuhay na mga nilalang sa iba't ibang planeta? Ito kaya ay katulad natin o hindi naman kaya at ay mas advance sa atin? Ano kaya ang makikita nilang planeta? May tubig din kaya ito? O maaring ito ay katulad ng Earth? Ano-ano kayang klaseng mga planeta at mga nilalang ang matatagpuan o ipasisilip ng James Webb Telescope sa mga susunod na buwan? Ipapakita niya kaya na mayroong iba pang buhay? Matutukoy kaya niya na tayo ay nag-iisa lamang? Yan ang mga katanungan na sasagutin ng James Webb Telescope. Lahat tayo ay maaring nakaabang sa kung ano nga ba ang kauna-unahang data na ibibigay ng James Webb Telescope sa Earth at sa mga sayentista upang ito ay mapag-aralan. Ang mga katanungan na ating ibinigay ay masasagot kaya ng James Webb Telescope.
Abangan natin sa susunod na mga kabanata ng pagsasagot ng James Webb Telescope sa ating mga katanungan. Ako si Mr. D, nag-iiwan sa inyo ng isang pasasalamat sa pagsuporta sa aking munting channel. Muli, ako si Mr. D. Peace out. Back to Earth.